Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Kumusta po kayo? May ulan po ba? Wala pong ulan. Pag nasa Panginoon tayo, hindi po hadlang ang ulan, ang bagyo, o ang init man. Kapag tayo inaanyahan ng ating Panginoon, naghahari sa ating kalooban at nangibabaw sa ating kalooban ang kalooban ng Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Tunay pong buhay ang Diyos. At sa pagkakataong ito, atin pong pakinggan ang pagbabahagi ng ating Mother of the House. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mami Marisa. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Kahit po may bagyo, kahit malakas ang ulan, naririto tayo upang makipagtipan sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, sapagkat lahat tayo'y humuhugot ng lakas upang patuloy tayong mabuhay ng payapa sa mundong ating ginagalawan. Amen po ba yun? Bawat araw po mga kapatid, alam ko po na, sabi ko nga po sa inyo, paano natin mamimaintain yung damdamin natin na ganito, na patuloy tayong umaasa sa Diyos. Amen? Ito lang po, tip ang ibibigay ko po sa inyo. Bawat araw po, kapag may nagaganap po sa buhay natin, nakakaiba, na sa palagay natin ay hindi normal na nagaganap, alalahanin mo lang yung mga pangyayari sa unang buhay mo, kung paano ka binigyan ng ating Panginoon ng kapayapaan, paano mo nahulagpusan, bagamat yung unang buhay mo ay hindi mo pa siya ganap kilala. At ngayong kilala mo na siya, mas lalo mong balikan yung mga pagkakataon na ginawa niya noon sa buhay mo para makalabang ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po ito? Sapagkat, di ba tayong lahat, siguro naman tayong lahat, bagamat tumatawag tayo ng Diyos ko, alam nating tumawag, alam nating manalangin. Ngunit sa unang buhay, ang alam lang natin, manalangin tayo sa ating Panginoon, tapos na. Subalit ngayon, dahil may mga kataga na ibinibigay ang ating Panginoon, parang nabago po yung pananaw natin na dapat pala ang salita na ibinababa ng ating Panginoon kapag tinanggap natin, kailangan nating gumawa. Tama po ba? Parang pinakikita ng ating Panginoon na, ito anak yung assignment mo. Ibinaba ko ngayon yung salitang ito para gawin mo sa buhay mo. Amen? At kapag ginawa mo sa buhay mo, yun na po pala yung nagiging susi para mayroon kang hugutin sa oras ng iyong kagipitan. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Sapagkat yun po yung pinagnilay ko po kanina Dahil, sabi ko nga kahapon, talaga group. Ngunit, dito ko po napagtanto na kapag ikaw pala'y sanay sa trabaho, yung parang trabahong kalabaw sa katawan mo, kapag huminto ka ng konti, may mararamdaman ka sa katawan mo. Tama po ba? Parang bitin. Kapag halimbawa, mula umaga hanggang maghapon, ginamit mo ang katawan mo sa trabahong panlupa at tumigil ka ng 2 araw, manghihina ka Tama po ba? Yung mga matatanda po nung araw, ganun ang rason nila. Kapag itinigil mo sa bahay na walang ginagawa, nagkakasakit sila. Pero yung sanay gumawa at gawa ng gawa, kahit may edad na sila, malakas ang katawan nila. Buhay po ba ang Diyos? Sino nagbibigay nun? Ang ating Panginoon. Kanina po, trinay ko. Ayan na naman, mahilig po akong magsumubok makipagsapalaran. Sabi ko nga po sa inyo, walang masamang makipagsapalaran. Kapag alam mo, nakasama mo ang Diyos sa mabuti mong layunin, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mag-isip kung baka may mangyari sa'yo. Ang aga ko, pinanatan ko na lahat ng labahin. Sabi ko, Ama, baka sino magpalaban, dito lang po ako tawagin. Ano po? Alam niyo po, sabi ko, Panginoon, napakabuti mo, sapagkat sa bawat araw, talaga ang dami kong natututunan. Sapagkat nais kong ibigay sa inyo itong pagninilay na ito. Habang naglalaba po ako, kung maalala niyo po si Nanay Myrna, napakagaling po maglaba yun Nanay Myrna, napakahusay po talaga niya maglaba. At nung araw po, nung nabubuhay pa po siya, sabi ko nga, ang dami kong natutunan sa kanya. Lalo nung paggamit nung nagpo-play blue. Sorry, hindi pa ako gumagamit kasi ng ganun
Huwag na kayong gumamit ng gano'n, nakakaluma ng damit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Ano ba yun? Tina. Sabi nila, eto na, iba na naman po yung bahagi ko po sa inyo. Sabi po nila, kapag gumamit ka ng tina at puti yung dinalabhan mo, lalong puputi. Hindi po ako naniniwala. Sabi po ng ating Panginoon, anak, paano puputi yan? Ay kulay asul yan. Kapag ipinasok mo yan sa puti, magiging kutim siya. Buhay pa ba ang Diyos? Ano po ba yun? Opo. Diba? Hindi siya maputi eh. Ako po, hindi po ako gumagamit noon. Ilang taon na po yung mga t-shirt po namin. Siyempre, lalo ng mahal na po, maselan po yan sa damit. Ano po? Talaga pong, yun nga, sari-sari na po, pero may aral po ito. Hanggang kanina po, downy din po, hindi ako gumagamit, sorry. Hindi rin po, nababahuan po ako. Kasi, iba po kasi yung natural na amoy na galing sa sabon. Kaysa yung gagamit ka ng ganon, na babaho, yung halimbawa, babaho, hindi natuyo, gagamitin mo ng downy, lalong babaho. Ngayon po, iiwanan ko lang po ito sa inyo. May tip ako ibibigay sa inyo. Parang panlinis na rin po ng ating kaluluwa. Alam niyo po, di ba mayroon pong Clorox na kulay violet? Yun po ang gamitin nyo na isama sa panlaba na may kulay ang bango-bango ng labahin nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kapatid na Marisa, bakit labahin na binigay mo? Sapagkat yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya tayo naririto sapagkat nagpapalinis tayo sa banal na espiritu na hindi natin nakikita kung paano tayo nililinisan. Ngunit sa pamamagitan ng ating mga gawa na naiiba sa lupa, alam mo na may naiiba sa'yo na nililinisan ka ng Ama sa iyong kalooban, kaya may naiiba sa iyong mga gawa. Mga kapatid, halina po kayo. Bawat araw, ang daming ibinibigay ng ating Panginoon. Hindi ka man mabango sa pananaw ng kapwa mo, ngunit kapag ang Ama ang naglinis sa'yo, ang bango-bango mo na hindi mo alam, isang araw, ipadadama niya sa'yo, anumang oras na maganap sa'yo, anuman ang mangyari sa'yo, mayroong sasaklolo sa'yo, yung naglinis sa'yo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Walang bagyo kapag ang Ama ang kasama. Patuloy na patatag ang iyong loob sa pamamagitan ng Espiritu niya, kaya't napakasarap sa piling ng kanyang Espiritu. Wala namang matapang na tao. Kahit pinakamatapang pa, naduduwag din ito. Sapagkat walang tunay na matapang maliban ng Ama. Siya lang ang tunay na matapang. Matapang siya na mabait, mabuti at mapagmahal. Di tulad ng tao, matapang makipag-away. Duwag naman lumaban sa buhay. Kapag may pinangahawakan, matapang. Ngunit kapag walang alam na, ipangangahas, sabi nga ng matatanda, mapangahas ka, palibasa kay may kakayanan. Marunong, matalino, kaya ka mapangahas mayabang. Ngunit, ano nga ba ang tama? Mayroon ka, may kakayanan, maging matapang ka sa pagtitiwala sa Ama, sa pananalig sa Kanya, huwag sa kayabangan at kapalaluan. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Nakikita pa naman, kaya lang medyo madilim ang ilaw.
Ganyan. Hawakan mo. Narito ang isang katotohanan, dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang masama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang isang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Mula kay Lucas. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igo sa puno ng aroma, at di rin nakapuputi ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Purihin, purihin, purihin ang Ama sa kanyang kadakilaan at kahiwagaan, sa kanyang mabuting mga salita at mabubuting gawa, sa kanyang walang sawang pagkupkop at pagkalinga, sa kanyang walang pagkabulang salita. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, naghahanap kumisa ng tao. Halimbawa ay sa kanyang anak. Sasabihin niya, saan ka ba eka nakamana? Ang sama-sama ng ugali mo. Anak niya yun. Saan nga ba yun magmamana? Hindi naman anak ni Petra kung anak siya ni Maria. Kaya kung masama man ang ugali niya, hubugin niya sa tama at mabuti. Pagbatahan niya na turuan, pagbatahan niya na mahalin, pagbatahan niya na lingapin. Kung siya ay tunay na mabuti bilang magulang, alam niya magbabago rin ang anak niya, sapagkat hindi maaring mamunga ng masama ang binhi niyang mabuti. Tama baga? At yan ang ibig ng Ama. Dahil siya ay mabuting Ama, ang ibig niya ay makapamunga ng panlasang katulad, may lasang tulad ng lasa ng bunga ng Kanya. Bunga ng matamis na pag-ibig niya. Sapagkat siya ay tunay ang pag-ibig kanino man. Sapagkat siya ay tunay ang kabanalan at kabutihan. Kaya naman, kailanman ay hindi magbubunga ng masama ang tunay na kanyang anak, ang tunay niyang mga anak na kumikilala at nakakakilala ng matuwid. Kaya't kailanman ay ayaw niyang ihasik ang kasamaan. Ngunit, ano ba ang pinagmumula ng kasamaan? At saan nagmumula ang kasamaan? Sa ugaling hindi tama. Kaya nga, anong wika ng Kristo? Lahi kayo ng ulupong. Hindi kami lahi ng ulupong, kami lahi ni Abraham. Kung lahi kayo ni Abraham, ba't di nyo kilala ang aking ama? Sino ba eka yung ama mo? Ang ama namin eka ay ang ama ng aming mga ninuno. Ang ama ng kanilang pinapanginoon. Subalit sa gawa, hindi makita. Sa gawa at salita, hindi makilala. Sapagkat taliwas sa kabutihan ng Ama, sa layunin ng Ama, sa mithiin ng Ama,
ang kanilang mga ginagawa. Kaya't sinabi ng anak na isinugo, lahi kayo ng ulupong. At hindi nila matanggap na lahi sila ng ulupong. At bakit naman winika ng anak na isinugo? Sapagkat sila ay nagpapakita ng marahas na pag-uugali, ugaling ulupong na tumutuklaw ng patalikod, na ngumangat-ngat, kumakagat sa ibig nilang kagatin. Ngunit iba ang lahi ng Ama, ang kanyang binhi, na dapat ay masilayan at dapat ay makita sa kanyang mga anak. At itong kanyang hinahanap, na magbunga ng mabubuti ang mga anak niya. Sapagkat ang kanyang binhi ay napakabuting binhi. Sapagkat ang kanyang gawa ay napakabuting pawa. Kaya't hinahanap ng Ama sa mga anak niya na ibinigay sa anak, na isinugo upang maging mabuting halimbawa, upang maging matuwid na gawa, upang mapatotohanan. Ito ang anak ko, ang nagsasabuhay ng salita ko. Ito ang anak ko, ang gumaganap sa ibig ko. Sapagkat kailanman hindi maaring magbunga ang ubas ng aroma, ng tinik ng aroma, kundi ang bunga ng ubas ay makatas. Kaya nga, kung puro galit, tinik ng galit, inggit, hinanakit, pagdaramdam, selos, ang tao, ano ang binubunga ng kanyang mga tinik na nakatanim sa damdamin? Kasamaan, kapalaluan, kayabangan, taliwas sa kalooban ng Ama. Kaya nga, ang ibig niya, kung ano tinanim niya, siyang maging bunga. Ang hinahasik niyang mga banal na salita ay siyang dapat niyang makita sa mga anak niya na kumikilala at nakakakilala sa kanya, yamang ang kanyang mabuting layunin, ang kanyang mabubuting hangarin ay para sa lahat, hindi para sa iilan, kundi para sa kanyang mga anak na hinasikan niya ng mabubuting binhi na dapat magsipamunga ng mabubuti rin. Mga inibig ko at minamahal, ang binhi na inalay ng Ama sa buhay ng tao ay walang hanggan. Walang hanggan na pag-ibig. Walang kamatayan na pag-ibig. Ngunit kailan makikilala at madarama ng taong sa kanya ay hindi lubos makakilala. Mga inibig ko at minamahal, mapapalad kayo na napapakita ninyo ang katotohanan, mga anak kayo ng Ama na kumikilala sa Kanya, mga binhi kayo ng Kanyang kabutihan, mga bunga kayo ng Kanyang kabanalan, at ang bawat araw na minimithi ninyong Siya ang manahan na papatotohanan niyong siya'y buhay sa inyong buhay. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenya hanam. Kaya nga't kumisan sasabihin ng isang magulang sa kapwa niya magulang, kabait mo naman Eka. Ba't Eka walang hiyayang anak mo na yan? Natutuwa ba yung magulang sa sinasabi ng kapwa niya, yung anak niya'y walang hiya? Nasasaktan din siya dahil mahal niya ang anak niya. Kaya ang Ama nasasaktan din kapag ang mga gawa nila ay lisya sa kanyang tuntunin at ang sinusunod nila ang kanyang kalaban na naglilisya ng kanilang kaisipan, na nagpapadilim ng kanilang kaisipan, na umaagaw sa mabubuting kanyang tinanim. Kaya mapapalad kayo na sa kabila ng lahat, pinananaig ninyo ang mabuting itinanim at binuhay ng Ama, ang pag-ibig niya sa inyo, upang mapatotohanan ang puno ng ubas
hindi kailanman magbubunga ng tinik ng aroma. Kundi ang punong yaon, ang iisang katas na mula sa Ama, katas ng pag-ibig, sarap ng pagmamahalan, at tunay na pagkakaisa, isang langkay ng pamunuan, isang langkay ng pagmamahalan, isang langkay na mula sa isang katas ng pag-ibig niya. Katas ng kanyang binhi na tinanim niya sa mga anak niya. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't kung mabuti kang magulang at may nakikita kang kamalian sa iyong anak, alam mo sa pananambitan mo sa Ama, sa pagtitiwala mo sa Kanya, sa pakikisa mo sa Kanya, ang anak mo na galing sa iyo, na binhi mo, at ng iyong asawa na pinag-isa't nagkasama sila bilang dugo at laman ninyo, makukuha mo pa rin ang lasa ng katas ng iyong binhing na palasap mo sa Kanya. Kaya't magbabata ka, maghihintay ka, aasa ka, daratalang araw kung ano ang pinagmulan niyang mabuti kang ina't ama, anak mo rin magiging tulad mo. Kaya't kung ang tunay na kinikilala ng tao ay ang Ama, at kung tunay na siyang sinasamba, tunay na siya ang dinarama, may tao bang masama? May tao bang masama? Wala. Kung lahat ng kumikilala sa Ama at tunay na tumatawag at tinanggap siya, walang taong malilis siya ng tuntunin niya, walang taong lilis siya ng kanyang kalooban. Ang lahat ay magmimiting kanyang damdamin na tunay na pagmamahal ang siyang mabubuhay at mananahan sa puso ni numan, sapagkat kayo'y anak ng Ama. Binuhay sa lupa, lahi kayo ni Abraham, lahi kayo ni David, anak kayo ng Ama. Ibinigay ang anak kabugtong-bugtungan sa pagiging tao bilang Espiritu Santo na mula sa isang Ama upang magpasilay ng katotohanan, magparamdam ng pagmamahal na maging isang tunay na magkabuklod sa pagmamahalan. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag mahal mo ang iyong anak, nananabik kang mayakap mo siya. Nananabik kang makita mo siya. Nananabik kang makausap mo siya. Nananabik ka sapagkat anak mo siya sa katas ng iyong dugo. Iisang nananalaytay na dugo na pinagmulan sa inyong dalawa. At kung mahal ka rin ang anak mo, pananabikan kanyang makita, pananabikan kanyang yapusin, pananabikan kanyang sundin, pananabikan kanyang marinig. At yan din ang ama at mga anak niya sa lupa. Kung ano ang damdamin ng isang tunay na magulang na nagmamahal sa mga anak niya, at kung ano ang damdamin ng mga anak na nagmamahal sa magulang nila, ganyan din ang damdamin ng ama. Kaya't ang bawat isa na nagkakaisa sa damdaming iisa na mula sa Ama, ang bunga nila ay tunay na iisa, ang lasa, ang matamis na pagmamahalan ng bawat isa. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't kung tunay na nagmamahala ng mga anak ng Ama, di man magkaano-ano, magkakapatid sila sa Espiritu, sa isang Ama na Diyos na totoo, kaya't kung magkamisan, kung makasanlibutan, makalaban, ang kapwa mo, tao na kapatid mo sa laman, mas malamang pa
ang pag-iibigan ng mga magkakapatid sa espiritu na may takot sa Ama, na may pandama sa Kanya, na kumikilala sa Kanya, sapagkat alam nila ang Ama nilang tinanggap na pinagmula nila ng buhay ay tunay ang pag-ibig sa kanila. Kaya kung hindi nagkakasundo at nagkakaisa ang magkakapatid sa laman, mas daig pa na kay sarap ang samahan ng magkakapatid sa espiritu na iisang Ama, ang Ama nila. Buhay bang Ama? Kaya ang tunay na magkakapatid ay nagmamahalan. At kung tunay na nagmamahalan, maggagalangan. At kung naggagalangan, magbibigayan. Kung nagbibigayan, magpaparayaan. Kung nagpaparayaan, kay ganda ng samahan. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Bawang katotohanan, yung aking tinuran. Kaya't gaano man kasama ang pag-uugali mo nang di mo pakilala ang Ama mo. Nang nakilala at kinilala mo siya, binago ka ng pananaw mo na siya'y Ama mo, Diyos ng katotohanan, Diyos ng kabutihan at Diyos ng kabanalan. Mahihiya ka na sa Kanya at matatakot kang magkasala na labagin ang kalooban niya sapagkat alam mo, siya'y Diyos ng kataas-taasan. Siya'y Diyos na iyong pinagmulan. Siya'y Diyos ng katas niya, ng pag-ibig sa puso mo ay dapat mong manamnam, maramdaman ang handog niyang buhay sa iyo. Buhay ba nga Ama? Kaya napakapalad ng mga kumikilala at nakakilala sa Kanya, di man nakikita, tumanggap, di man nahawakan, naghari, di man makita, mahawakan. Sapagkat naghahari ang Kanyang kalooban sa kanilang damdamin at ang salita niya sa diwa ay nananahan din. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. At kung ang buong pamilya naman na nagkakaisa at nagmamahalan na iisang pinagmulan sa kanilang mga magulang, ay tunay na kumikilala at nakakakilala sa Ama at nakadarama sa Kanya, lalong tumitibay, lalong bumubuti kaysa dati ang kanilang samahan sapagkat ang Ama ang nangungunat nagahari sa kanilang buklod na pagsasama sa iisang katas ng bunga ng pagmamahalan mula sa Ama at kanilang mga magulang bilang katauhan. Kaya kay papalad nyo na nasumpungan ng mga magulang ninyo ang pag-ibig ng Ama'y nadama at sa inyo'y binahagi at patuloy na nababahagi hanggang kaapu-apuhan na iisa lamang ang katas ng pagmamahalan, ang pag-ibig na malinis at dalisay. Pagharian kayo. Tayo na. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung ang pag-ibig nga lamang ang nananahan sa damdamin ng bawat isa, mangingibabaw pa kaya ang sama ng kalooban?
inyong gunitain ang kasaysayan ni Judas na kung paano umibig siya sa salapi. Hindi niya naramdaman ang kanyang guro, ang kanyang Panginoon. Ipinagkanulo siya sa halagang 30 denaryo. Ngunit nang dahil ang pag-ibig na itanim ng Kristo sa puso niya, sarili niyang budhi, inusig siya. Nang nakikita na hinuhuli na ang kanyang Panginoon, inusig siya ng konsensya niya. Kaya pumunta siya sa mga saserdote upang ibigay ang salapi. Na sinabi niya, pinagkanulo ko ang walang kasalanan. Ngunit anong tugon nila? Anong pakialam namin? Wala kaming pakialam. Kaya tinagis niya ang 30 denaryo. At siya'y patakbo, umalis, na nagbigti. Ano ibig sabihin? Kung minsan, sa mabilis na plano at desisyon ng tao, sa pagnanasa ng bagay, ipinagpapalit ang pag-ibig. Ipinagpapalit ang pagnanasa sa salapi. Ngunit, sino nahihirapan? Sino nasaktan? Sino nagpahirap sa sarili niya? Si Judas mismo, sapagkat naalala niya ang kanyang Panginoon na walang kasalanan sa kanya, ngunit pinagkanulo niya. At siya rin mismo ang naghanap ng kanyang kamatayan. Mapapalad kayo na hindi pa kayo nagkakasala, ginigising na kayo ng Ama upang wag nang mangyari maging ganap sa inyo ang kasalanan at kayo rin mismo ay usigi ng budhi nyo. Mapapalad kayo na natanglawan, nagliwanag ang diwa nyo, sapagkat ang pag-ibig ng Ama ang naramdaman nyo, ang isang katas ng pag-ibig niya ang naghahari sa inyo, upang sa gayon, ilisya niya kayo sa hindi nararapat na gawa, ilayo niya kayo sa hindi nararapat na gagawin, upang ang mangibabaw ay ang kanyang pag-ibig at manahan sa inyong puso ang pag-ibig na yaan na siyang magtatawid sa inyo sa matuwid na landas ng buhay at hindi sa liko-likong landas. Kaya't napakapalad nyo na maagang napukaw ang damdamin nyo, na maagang nagising kayo sa katotohanan, na wala pa kayong sakit na malala, na wala pa kayong pinagagamot na malalang sakit, ngunit nagising na kayo, nakilala nyo ang Ama na siyang tunay na kagalingan at gamot ninyo upang isip at damdamin ay gamutin at manahan kayo sa pag-ibig niyang may katas na napakasarap na dasapin at namnamin. Sa iisang katas niya na tunay na dalisay na pag-ibig upang patuloy kayong makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. May mga anak na sila pa yung magtatampo, magdaramdam sa magulang. Sila pa yung magsasabing hindi pantay ang pagmamahal. Sila pa yung nagsasabing, bakit ganon? Ba't ganyan? Hindi nila nasusuri na sila mismo ang gahaman. Nagagawa nilang itakwil o hindi kausapin ng magulang. Hanggang sa mamatay ay hindi nila nakita man lang at pinakita kung paano ang kanilang pag-ibig. Na kung walang magulang na ito, na tinakwil nila, at kung wala itong magulang na ito, na sila buhay. May masuri sa kayamanan, may masuri sa mana, may masuri sa ganito. Ngunit kay palad ng mapagparaya, mapagbigay, mapangunawa, at kumikilala sa Ama. Anong silbi ng paglilingkod mo? Kung naglilingkod ka, masama loob mo sa magulang mo. Naglilingkod ka, di mo kausap ang magulang mo.
Naglilingkod ka, may sama ka ng loob sa kapatid mo. Naglilingkod ka, walang laman ang puso mo, kundi bagay, ba't sinaktan ka? Dahil sa bagay, dahil sa salapi, dahil sa lupa. Mapapalad kayo na ang bawat araw nyo, hindi baling agawan kayo. Ang mahalaga, nagtitiwala kayong anuman ang nawala sa inyo, babalik ng Ama, at di nyo may tatakwil at tinakwil ang magulang nyo, sapagkat alam nyo, ang bawat pamana na mula sa tao'y maaring maubos, ngunit ang pamana ng Ama na kailanman na hindi niya aalisin kapag natuto ka bilang anak niya at patuloy kanyang pamamanahan sa lupang ito. Hindi lamang ng biyaya na materyal o bagay, kundi biyayang espiritual na makapamumuhay kang masaya, maligaya at payapa. Tunay ang pag-ibig niya kapag ito'y naramdaman mo sa puso mong taglay ay naging dalisay ang iyong pagmamahal. At patuloy kang makapag-aalay na purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay palad ng taong mapagbigay. O kay palad mo taong mapagmahal. O kay palad mong tunay kang halimbawa sa mabuting pag-ibig ng Ama sa'yo. Pakatandaan nyo, walang mahirap para sa Ama, walang mahirap para sa Kanya. Walang magaan na hindi niya mapagagaan pang masigit sa mga anak niyang sa Kanya'y lumalapit at walang mabigat na di niya mapagagaan sa mga anak niyang kinukupko, nililingap niyang ganap dahil sa Kanyang pag-ibig. Kaya't ang tunay na pinagmulan mo'y magulang, igagalang mo ang kataas-taasan mong Ama na alam mong siya ang pugad ng kabanalan at kabutihan na alam mo kailan may di ka pababayaan dahil anak Kanyang minamahal at dararapat kang makamana sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabutihan. Sapagkat ika'y anak niya na dapat kumilala sa Kanyang kabanalan. Upang patuloy kang makapag-alay ng purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay palad ng mga anak ng Ama na nagkakabuklod at nagkakaisa sa pag-ibig niya, nang masakit sa isa'y masakit sa lahat, wikang ang tinuran, ang sakit ng kalingkingan, tagos buong katawan, tagos buong kalamnan. Kaya't kung iisang damdamin ng tao, mararamdaman ang masakit sa kapwa nila, kailanman di nila mimiting makasakit kahit kanino, nang dahil ang Ama'y pag-ibig ninuman. Kaya't patuloy na makapag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya ang mga tunay na lingkod, hindi sila natitigatig na babahala kapag may kapwa sila, iniwan sila. Sapagkat ang salita ay ganito, kung may umalis, may babalik. Kung may nawala, may kapalit. Kaya kailanman, hindi ka kapapadda ng bungang mainam dahil ang Ama mo ang pamumunga. At siya mismo ang katas ng iyong buhay
bilang nagpapalasap ng sarap at ligaya. Kaya't patuloy kang aasa sa kanyang makagawa at magtitiwala ka sa kanyang hiwaga upang patuloy kang makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya't ang mga anak ng Ama na tunay siyang kinikilala at nadarama, kapag sila'y niloko, hindi sila nag-aalsa sapagkat alam nila ang Ama ang saksi sa nangyayari sa buhay nila. Na kung sila hindi manloloko at sila'y naloloko, hindi sa kanya ang ganti. Kaya mapapalad kayong patuloy na nagpaparaya kaysa kayo ang mandaya. Sapagkat alam nyo, anuman ang bawat kusing na maaari niyang ibigay sa inyo ng tagumpol, kusing-kusing man kumakalatsing pag natipon sa lapirin. At siya ng Ama, nabubuo niya. Ang bawat ibig niyang buuin, napaparami niya ang ibig niyang paramihin. Kaya't kung siya'y pagtitiwalaan at isang bunga ng kabutihan ng kakamtan, patuloy kayong magbubunga ng mainam at liligaya ang inyong buhay at patuloy kayong makapag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya't kung tunay kang anak ng Ama na nararamdaman mo pag-ibig niya, alam mong mahiwaga ang gawa niya. Kaya't patuloy kang aasa sa pagsibol, hindi sa pagtigang. Sapagkat alam mo, sumisibol ang anumang kanyang kapangyarihan, sumisibol ang kanyang biyaya at pagpapala sa lupa. Kaya't kailanman ay di ka mawawala ng pag-asa, patuloy kang aasa sa kanya dahil siya'y mahiwagang magpapasibol sa iyong damdamin ng tuwa, galak at ligaya kung ikaw man ay pinaluluhan ng iyong kapwa. Sapagkat kung siyang nararamdaman mo at siyang nananahan sa puso mo, ang ipararamdam niya sa iyo hindi bigati, kundi tuwa. Hindi galit, kundi pag-ibig. Hindi puot, kundi ligaya. Kaya patuloy kang makapagbigay ng pag-ibig sa kapwa mo, yung mga binuhay niya sa iyo, pag-ibig na totoo. Patas ng kanyang binhi. Binhi na kailanman ay di mamamatay, maliban patayin ng tao. Ang binuhay niyang ito na pag-ibig kanino man. Kaya sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak, may tuwa, may liwanag, kapayapaan sa inyong lahat, pagpalain kayo. Tayo na. Nakaraos na tayo ng buong bukas. Anin na araw.